Good morning, my dear brothers and sisters. Good morning. Kumusta po kayo? Mainam din paminsan-minsan ay kinukumusta kasi baka magtampo, no? Meron kasing isang ale, hindi kinumusta, naiyak, no? So, kumusta po kayo? Okay lang? Very good. Mga minamahal kong kapatid, siguro kung meron tayo isang dapat kumustahin, ay si Pablo sa unang pagbasa. Kung makakausap natin siya noong panahong yon, siguro magandang itanong, kumusta ka na? Kasi yung pagbasa natin, yung unang pagbasa natin, ay naglalarawan kung paanong si San Pablo ay dumadaan sa maraming pagsubok. Iniharap siya sa mga Roman authorities para litisin, yung mga religious leaders ay galit sa kanya. Ang dami niyang pinagdaraanan. Alam niyo kung si San Pablo ang magkukwento ng kanyang karanasan, hahanga kayo, pero maaawa din kayo. Na pinahagupit, na inanod sa dagat, nagutom, pinakulong, at sa bandang huli ay pinugutan ng ulo. Pero alam nyo, mga minamahal kong kapatid, dito sa unang pagbasa, merong isang bahagi doon na dapat na magbigay din sa atin ng kalakasan to give us the courage and the strength, the inspiration to continue doing what we are doing, to being righteous, doing the right thing. And that is when the Lord appeared to Paul at night, and the Lord said, "Take courage. Lakasan mo ang iyong loob." Yan ang sinasabi din niya sa atin. Ano man ang pinagdaraanan natin sa buhay, anumang mga problema ang ating pinapasan, lakasan natin ang loob. Pansinin ninyo, sabi ng Panginoon, "Just as you have borne witness to my cause in Jerusalem, so you must also bear witness in Rome." So, hindi sinabi ng Panginoon, "Pablo, lakasan mo ang loob mo, aalisin ko ang problema mo." Hindi. Ang sabi ng Panginoon, "Okay, so nagbigay ka ng saksi dito, dadaling kita sa Roma para doon ka naman magbigay saksi." Hindi inalis ng Panginoon yung problema ni Pablo. Di ba tayo kuminsan ganun ang ating panalangin, "Lord, sana po ay mawala na itong mga krus na aking pinapasan. Sana po ay wala na akong haraping problema." Pero ang sabi ng Panginoon, lakasan mo lang ang loob mo. Take courage. I will assure you that I will be with you. Yan ang panghawakan natin. Ang Panginoon ay kasama natin. Pero hindi lamang po yun ang nagpalakas kay San Pablo. Hindi lamang yung katiyakan na binibigay sa kanya ng Panginoon, kundi yung kanyang pananampalataya sa muling pagkabuhay. Sabi niya, "I am on trial for hope in the resurrection of the dead." Kaya naman ako nagkakaganito, kaya naman ako nililitis, ay sapagkat ipinangangaral ko si Kristong muling nabuhay. Yan ang aking pinanghahawakan, na pagkatapos ng buhay na ito, may naghihintay sa aking buhay na walang katapusan. I think that should also give us the courage to continue, because we know that our life here on earth is not the final life. When we die, there is an
another kind of life that awaits us. Kaya yun ang kanyang, doon siya kumukuha ng lakas, si Pablo. Alam niyang may mangyari man sa kanya dito, sa kabilang buhay naman, ay may naghihintay sa kanyang buhay na walang katapusan. In other words, Paul is not looking only at the moment, at the present life. Kasi kumisan ganyan tayo, ang tingin lamang natin nung buhay natin dito, no? Hindi. Paul is looking at life beyond life here on earth. Looking forward, alam niyang may naghihintay sa kanya. Kaya tingnan nyo, kung ganun ang ating pananaw, no, lalakas talaga ang loob natin eh. Kasi alam natin na hindi lamang ang buhay na ito ang meron tayo, kundi merong buhay na walang hanggan. Because without the resurrection, without Christ rising from the dead, suffering has no meaning. Injustice has the final word, and death becomes the end of everything. Di ba? Kung hindi kayo maniniwala sa langit, sa buhay na walang hanggan, di ba parang, so yung nangyari sa akin dito, yun na yun? Yung inapi ako dito sa mundo, yun na yun? Yun hindi ako nagkaroon ng katarungan, hindi ako nagkamit ng katarungan sa mundo, yun na yun? Tapos na? Di yung mga gumawa ng mga katiwalian, gumawa ng mga masasama, kung walang buhay na naghihintay, di parang sila ang winner. Di ba? But our belief in the resurrection teaches us that no, it's not like that. Kaya nga sa Ebanghelyo, sabi ng Panginoon, I wish that where I am, they also may be with me. Yun ang kanyang dasal. Kung saan ako nandoon, sana ay makasama ko sila. At ano kung ano ang Panginoon ay nandoon? Buhay na walang hanggan. So my dear brothers and sisters, this morning, there are two things that I would like you to ask yourselves. Number one is, at this moment in my life, ngayon sa buhay kong ito, saan ko kailangang marinig yung mga salita ni Jesus? Lakasan mo ang loob mo. Take courage. Ano yung pinagdaraanan ninyo ngayon na gusto nyong marinig yung mga salita ni Jesus? Lakasan mo ang loob mo. Meron ba? Ano yun? Baka iba sa inyo, merong isang mabigat na karamdamang pinagdaraanan. O kaya ay dumadaan sa isang mabigat na pagsubok. O kaya may problema sa relasyon, sa pamilya, sa mag-asawa. Ano yun? At imagine ninyo, sinasabi sa inyo ng Panginoon, anak, lakasan mo ang loob mo. At ang pangalawa, naniniwala pa ba tayo na merong isang buhay na naghihintay sa atin pagkatapos ng buhay na ito? Kasi yun lang din ang magbibigay sa atin ng pag-asa. Amen.